Itong pinakahuling tweet ninyo tungkol po dito sa ceasefire. Basahin ko sir para dun sa iba na hindi pa ito nababasa. Ceasefire my foot, anong uri ng tao ang magde-declare ng gera, tuwegan ang dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Pertaining po to Senator Alan Peter Cayetano, sir? Yes. Um, Kasi last Wednesday, anyway, sige. Sige po sir, diretso. Last Wednesday? Last Wednesday, after nung aming session, nagkaroon kami ng caucus, majority black, pati fellowship. Diyan na bring up yung offer ng ceasefire. So tinanong ako, ang unang-unang tanong ko, sincere ba? May sinceridad ba? Ngayon, lumalabas na dahil sa pagkatanggi-tanggi niya, yun exactly yung tanong ko, sincero ba? Lumalabas hindi. But nagsimula yan nung last week pa, Wednesday after yung trial kasi wala pa kami session noon, nag-ikot na siya sa at least mga 5 kasamahan ko sa majority black. Nag-offer na kung pwedeng tigil na muna at magtrabaho tayo, etc. etc. So hindi naman formally na i-take up yan noong Wednesday lang nitong linggo na ito na napag-usapan in a caucus. So yun ang una kong tanong. At sinagot na niya. Wala talagang sinseridad. Okay. Sen, so ibig sabihin, galing po ito sa mga kasamahan nyo sa majority na tama po, mismong si Senator Alan Peter Cayetano daw po ang may gusto sana na ceasefire? Ganun po yung naiparating sa inyo? That is correct. Absolutely. I don't know if napanood nyo po yung kanya pong Facebook at YouTube live kahapon, sir. Did you watch it already? Kasi parang doon meron siya nabanggit na wala naman daw po siyang binabanggit na ceasefire. Yun na nga sinasabi ko. Yun ang unang tanong ko nga nung na-take up namin sa focus nung Wednesday, may sincerity kaya? Ayan, sinagot niya na. Walang sincerity. Kasi kung sincere siya, aminin niya. Oo nga, talaga nag-offer ako kasi gusto ko magtrabaho na lang kami, etc. etc. Pero para itanggi niya, nasan yung sincerity? Isa rin po sa nabanggit niya, ito pa ulit-ulit niya pong sinasabi, sir, na yung pong binabanggit nyo na ghost projects dito sa Taguig, bakit daw po nakafocus lang sa kanila at parang unfair naman daw po na sabihin at ihalin tulad yung mga projects ng Taguig dun po sa nangyari sa Bulacan. Senator Ping, gaano po kadaming ebidensya na ang hawak nyo sa ngayon? Sa ngayon, meron na kaming 5 case studies, documented lahat, may mga contract IDs, may mga photos, may mga progress billing, final billing, may vouchers, may hawak pa nga kaming cheque. Tapos lahat documented ito. Kaya nga na-turn over ko na sa Office of the Ombudsman kasi para mapadali na yung kanilang fact-finding investigation at mapunta na agad sa preliminary investigation para matungo doon sa tinatawag kong logical conclusion. So kung nasa ombudsman na po ito, sir, may ugnayan na po kayo sa kanila, mga gaano po katagal? Ano daw pong plano nila dito? Para lang po alam ng publiko kung sakali. Pag nasa ombudsman na yung mga dokumento, what's next? Pag nasa ombudsman ng dokumento, ma-accelerate yung tinatawag nilang fact-finding investigation. Why? Kasi tukoy na eh. Kasi pag nagpa-fact-finding sila, mangangalap pa sila ng mga dokumento na voluminous, tapos sila pa yung magsusuri, sila pa yung sabi nating iisa-isahin. Pero ito nandyan na, binigyan na namin lahat. So mapapadali yung period ng fact-finding investigation at agad-agad pwede nang ito. Actually, yung dokumento mga binigay namin, may mga pangalan, may mga dokumento. Official records ito, na of course, ipoformalize nila yan sa pamamagitan ng pagsupina ng mga records mismo sa DPWH at kung ano pang maahensya. Pero yon parang pang-una naming mga dokumento na culled from government websites, 5 case studies yun. Iba-iba yung, pag sinabi kong case studies, ito yung iba-ibang pamamaraan, iba-ibang schemes kung paano pamamaraan ng pandarambong sa pamamagitan ng mga ghost flood control projects. Ang banggit nyo po last time, correct me if I'm wrong, ay mas malala pa dun sa nadiscover nyo sa Bulacan. Bakit po, Senator? Kasi meron silang sinunod. Yung Taguig, the District Engineering Office, meron silang mga sinunod na template na ginamit sa Bulacan. And I think na ito yung parang pangkaraniwan ng sinusunod ng mga iba't ibang District Engineering Office. Kasi nahirati na sila. Halimbawa, isang example, paulit-ulit ginagamit yung photograph
Kasi pagka may progress billing at saka final billing, supported ito ng mga litrato, yung progress ng paggagawa. So ang nakita namin doon, at least 6 na litrato yung paulit-ulit na ginamit. Halimbawa, nagamit na nung 1 taon, natapos na yung proyekto doon, yung design photograph or photographs, gagamitin ulit para maningil sa bagong proyekto. Paano namin natuklasan? Kasi ang DPWH, meron silang tinatawag na geotagging. Tapos meron diyang nakasulat na grid coordinates, yung exact na lokasyon ng proyekto. Ngayon, nung kinumpare namin yung mga photographs doon sa bago at sa huli na kumpleto na, nasingil na, pati anino ng poste, pareho eh. Tapos pati yung tao, yung relative positions ng mga tao, yung crane, hindi talaga nagbago. Ang binago lang petsa. From say, halimbawang 2024 o 2023 yung unang photograph, babaguhin lang yung petsa, gagawing 2025. So ganun ang isang scheme, isang pamamaraan. Yung isang pamamaraan din, yung 2 appropriation sa GAA, tigwa 100 million. Hindi lang isang case ito, marami ito. Pag sinabi kong case study, bawat study may mga iba't ibang mga kaso pa, sub-cases, ika nga. Isipin, pare-pareho yung modus operandi. Halimbawa, yung Taguig River, tukuyin ko na, no? Taguig River, by yung linear meters, halimbawa, isang proyekto, 100 linear meters yung gagawa ng slope protection. So, yung 10 meters doon, yung overlap sa susunod na phase na panibagong linear meters, panibagong kontrata yon. So, nung kinompute namin, ang lumalabas na kwenta per linear meter ang gastos pag slope protection, nasa mga 481,000 pesos. So, kapag tinakpan, in-overlap yung sabihin nating 10 linear meters, so natapos na yung 100 linear meters, pero yung 10 linear meters doon, yung overlap sa susunod na phase, so bali 90 linear meters lang yung ginawa, pero ang sisingilin, pang 100 linear meters. So agad-agad nadaya yung gobyerno ng mahigit 4 milyon kagad kasi 10 times 481, that's 4.8 million pesos kagad. Ang haba nun, pagkahaba-haba, yung susunod, yun nga, yung malayo, nakita namin yung proyekto 2,000 meters away, ginamit para dito sa bagong proyekto na sinisingil. So may mga nakapirma doon na mga DPWH officials sa Taguig. Actually, ang nakakasakop dito, yung tinatawag na First Metro Manila District Engineering Office. Ang jurisdiction nito, Pasig, Pateros, at saka Taguig. Pero uniquely, yung Taguig, kasi ang modus operandi sa Taguig, talagang controlled by one and the same person. Nag-iisa lang yan, si Senator Alan Peter Cayetano lang yan. Walang makakagalaw doon nang wala siyang go signal. Na-identify na rin namin at kinukumpleto namin yung money trail. No? Kung paano inihahatid ng contractor, yung kickback, kanino binibigay, tapos ang final repository, may mga pangalan kami dyan. At meron kaming testimonya patungkol dyan. So it's up to the ombudsman to evaluate kung magne-necessitate ito, sufficient na ba ito, para umabot doon sa tinatawag na reasonable certainty of conviction. Pag umabot doon, necessarily, ipapile nila information sa Sandigan Bayan and warrants of arrest will be issued. Kung aabot doon, ayoko pangunahan yung ombudsman kasi may sarili silang pamamaraan pag-evaluate ng mga ebidensya.